Guys, mabuhay maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Ang dami-daming ang ganap ni Alden Richards. Talagang sunod-sunod ang kanyang mga ganap, diba? Pictorial, endorsement, and then, ayun, meron siyang parang presentation din, parang meron ding MediaCon or launching, and then nag-attend din siya ng TurnoCon. I'm not sure kung nag-attend siya ng debut ni Ashley Sarmiento, yung taga Sparkle. And of course, nagkatan nga siya ng TurnoCon at makikita nyo naman ang kanyang barong, bagay na bagay sa kanya. Parang pag ikinasal siya at nakabarong, perfect na din. But of course, nagtatanong din, ano bang ganap kay Catherine Bernardo? Actually, medyo late ang post na ito ni Catherine, I believe, kasi nakita ko na a few days ago sa post ni Kylie Charito. Pero syempre, medyo late nga ito. So, ayan, of course, kasama niya ang kanyang sa gym, di ba? Nagpapaganda ng kanyang katawan. Nag-unwind and wind din naman ng Catherine Bernardo. Yun nga lang, syempre, marami nagtatanong, ano nangyari, bakit hindi masyadong maraming ayuda, the term na ayuda. Of course, si Alden, another ayuda na naman para sa kanyang mga fans, nag-attend siya ng awards night ng Dagawad La Sallaneta, of course, at ayun, nanalo nga siya ng, ito yung Hello Love Again nga, ay nanalong most outstanding Filipino film. Of course, nagpasalamat siya dyan, at na-mention naman niya ang pangalan ni Catherine Bernardo, but of course, more on highlights sa pelikula, and panawagan na rin na sana ay tangkilikin na lahat ng pelikula. So, sabi niya nga, pinagmamalaki niya na hindi lang sa Pilipinas, na kumbaga hindi lang mga Pilipino sa Pilipinas ang nakasaksi ng pelikula nila, kundi pati yung mga Pinoy sa ibang bansa rin at sa iba pang mga nationality. But anyways, very happy si Alden these days because ang dami-dami niyang award. Bukod nga dito sa Hello Love Again na silang dalawa ng writer ang tumanggap. Of course, wala ang side nila ng Star Cinema. Parang more on GMA7 ang nandito sa Gawad La Sallaneta. At syempre, again, parang nanalo din ng most outstanding teleserye naman ang Pulang Araw. At si Alden, of course, ay nanaling most outstanding film actor. Medyo na-confused lang ako doon. Hindi ko lang alam yung kung paano ang sistema sa Gawad La Sallaneta kasi parang nominated din si Dingdong Dantes for Rewind, So, yung mga ganon. Kasi, sa amin kasi medyo, yung mga kung anong year pinalabas yung mga pelikula, yun ang magko-compete. So, parang kasi 2024 lang naman si Alden, di ba? November 13, yung movie na yan, The Hello Love Again. Samantala, ang Rewind ay December 25, di ba? 2023, ng Metro Manila Film Festival. But anyways, ayan, eto nanalo rin ang most outstanding teleserye, ang Pulang Araw, ayan. Eto, medyo hindi ko na nakita ibang ka-competition niya dahil in-announce na lang talaga na sila ang winner. Of course, sabi nga ni Alden, naubusan na siya ng mga sasabihin because ilang beses din naman siyang umakyat ng stage, diba? For Pulang Araw, and then for acting, yung sa kanya, and then yung for movies ng Hello Love Again. So, ayan na nga. Kaya anyways, congratulations kay Alden Richards. Ang dami-daming ganap sa kanyang buhay. Talagang siksik-liglig at nag-uumapaw talaga ang mga pangyayari sa kanya. But anyways, yung kay Catherine, medyo syempre nalungkot ang mga fans because alam mo nyo na, in-expect sana na magkikita ang Kat din sa Gawad La Sallaneta. Pero ayan, again, most outstanding teleserye. But unfortunately, wala nga si Catherine as of this very moment or 4:01 PM na ginagawa ko tong vlog na ito. Marami nangihinayang, lalo na yung mga fans nila sa bonggang-bonggang eksena sana yung pag nakita sila dyan sa awards night na yan. So, anyways, mahaba pa naman ang panahon, marami pa namang ganap na pwedeng mangyari talaga. So, medyo nakukulangan lang talaga ng ayuda ang Katden fans. Miss na nilang makita together. So, pero ganun talaga ang buhay. Sabi nga namin sa show namin, aaminin, baka talagang kanya-kanya, hayaan lang bigyan ng time ang movie, ang Kim Pao, na magkaroon ng na mas pag-usapan pa, na makapag-promote para walang ibang nakakagaw na eksena. Ito rin latest din to sa IG story ni Catherine Bernardo, mukhang base sa itsura ng venue, di ba? But anyways,